Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella Micaela Taro. So ngayon titignan natin kung kaninong energy makukuha natin ng love reading, okay? Tingnan natin. Ay! Anong energy ngayon ng mga nanonood? Ano ba energy ngayon ng collective? Ano ang ganap sa love reading ngayon ng collective? Guys, ang hirap i-shuffle ng cards ko kasi matitigas. Guys, paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. At sa mga gusto magpa-private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below, okay? And don't forget to hit like and subscribe para update kayo sa videos niya upload ko. Tingnan natin. Ano ang ganap ngayon sa love life ng collective? Dalawa yung lumabas, pero sige, kanina pa dalawa yung lumabas. Okay, so sa nakikita ko dito, meron dito na parang ginagaya yung ideas mo or basta maraming naiinggit sa inyo ngayon. And parang kung anong ginagawa mo yung ginagawa. Siguro sa trabaho to, nakikita niya na nag-excel ka, so ginagaya ka niya. And meron dito din sa love life mo na yung person mo parang naiinggit sa'yo or naiinggit sa inyo, ganun. And sa nakikita ko na meron ditong parang may nakakausap ka na nonsense, ganun. Tapos storyteller tong taong to, hindi ko lang sure kung sa love life to or sa general. Tingnan pa natin. Kasi sinabi ko naman energy ng collective. So, anong energy ng love reading ngayon? Anong energy ng love reading? Scarcity tactics. So, meron dito nagpapakatalino, ganun. Siguro nga, ito din to sa love life, ginagamit yung utak. And sa trabaho din. Basta may mga strategy kayong ginagamit. Ayan, may mga nag-i-stock sa inyo. Nagtatago lang to ng nararamdaman niya. Tingnan pa natin. Ano pa kita sa love life? Oops. Love life ng collective. Energy ng love life ng collective. Take the crown. So, sinasabi dito na ang daming nagkakagusto sa inyo. Alam mo yun, nakikita ka nila asa mo na mataas ang tungkulin and mataas ang tingin nila sa'yo. And ano to attractive ka and marami na-attract sa'yo, gandang-ganda sila sa'yo, ganun. Sobrang na-amaze sila sa'yo. Ayan, no. Meron dito may na-manifest yung buhay na meron sila ngayon. So, tingnan natin ano papakita sa love life ng collective reading. Okay, so may nakita ko dito isang ikaw or someone na actually hindi to pala salita eh. Hindi siya yung mabokap, tahimik lang to. Siguro mas bata sa'yo. And ayun nga, and medyo ang taas ng tingin niya sa'yo. And sobrang na-amaze din. Yun, sorry ko. Pero sa nakita ko may panloloko dito. Ay, Diyos ko, meron dito na nag-explore pa ng nararamdaman, maraming nakakausap, ganyan, maraming nagkakagusto. And sa nakita ko, meron ditong minamanifest ka or yung someone, may nagmamanifest sa'yo, pinadasal ka. And sa nakita ko, meron ditong may na-meet ka sa trabaho na parang nung nakilala ka niya, parang alam mo yung ikaw yung dream girl niya or dream boy, ganyan. And sa nakita ko, parang gusto niya may mangyari sa connection nyo. Hindi lang niya alam kung paano. Gusto niya may improvement na nangyari. And sa nakita ko dito, ikaw kasi focus ka sa kaperahan. And nakikita din itong taong to na successful ka sa buhay, may pera ka, ganon. And may nakita lang ako dito na
siguro, onting inis, pag-aaway sa inyo ng person mo, about sa, may tampo, ganon. Ayan, meron dito may mga kadil na broken family din. And, meron akong nakikitang new beginning sa love life mo. Ayan o, panimula. So, meron kasi dito parang na-involve dati sa third party, ganon, ayaw na maulit. And, may nakita ako sa inyong communication na paparating. And, meron dito LGBTQ, may nagkakagusto din sa inyo ibang person. Tuloy-tuloy yung pasok ng pera nyo din. So, ayan, nakikita ko. So, tingnan natin. Sino ba ang kadil nitong collective? Sino ang kadil nitong collective? Ano ang situation nitong collective or kadil? Ganyan. Ano papakit sa love life ng collective? Okay, temptation. Okay. So meron ditong natatem sa inyo or sa iyo may tuksong lumalapit. And masaya kayo dito, nag-enjoy kayo. And parang hindi naman nakikita ang harutan, pero alam mo yung looking harutan. So ayan, nakikita ko. May nakakausap kayo. Parehas kayo nag-enjoy sa isa't isa. Ayan, so baka meron kayong puntahan or ini-imagine, ganun. Ayan, no, Scorpio, baka kadil nyo is Scorpio or may Scorpio sa chart nyo or ng kadil ninyo. Okay? So, tingnan natin ano ang nafe-feel sa inyo ng person mo. Oops. Okay, so itong person mo, feeling niya lumalayo ka or ikaw tong lumalayo or siya itong lumalayo. May paglayo. Kasi nakikita ko na meron isa dito na nakikita na mas magandang opportunity. And nakikita ka niya as someone na stable and mataas ang pangarap sa buhay, high standard, and may nakikita ko na may gusto siyang bilhin sa'yo or parang may gusto kang bilhin na gusto niya ibigay. Ayan no, ang taas sa'yo ng tingin ng person mo. At nakikita ko na siguro nakikita ka na nagfo-focus ka lang sa career mo, wala kang oras sa kanya, and stable ka. Pero nakikita ko na mahal ka nitong taong to. Punong-puno siya ng pagmamahal sa'yo. Doon minsan napapagod siya. Alam mo, natatampo. Pero pure yung nararamdaman niya. As in, sobrang overflowing. And gusto niya magkaroon ng new beginning sa iyo, sa connection nyo. And medyo, siguro bata-bata pa to or medyo bas bata sa'yo. Or may kadil kayo mga bata. And nakikita ko lang dito kasi ang dami din kasi niyang dinidili. Siguro di siya makapili. Siguro may involved dito ibang pamilya or single dad, single mom, ganun. Tingnan pa natin. Person nakikita ko, pag lumayo ka, hahabulin ka nitong person mo. Ayaw kanyang lumayo eh. Gagawa to ng action agad. Matalino tong person mo. And sa nakikita ko, napapanaginipan ka niya, pinagdadasal ka niya, minamanifest ka niya, ganyan. Ayan no, may panghihinayang lang siya. Siguro may mga gusto siyang gawin na hindi niyo magawa, ganun. And may panghihinayang siya. Ano yung panghihinayang niya? Okay. So, siguro noon nagkaroon siya ng boundaries or ikaw to, na may boundaries na sa sarili mo. Ayan, so marami tong responsibilidad na person mo. Ang daming dala-dala, ang daming bigat, ang daming niyang ginagawa sa buhay. Pero sa nakikita ko, may spiritual awakening na nangyari sa kanya. May kailangan siyang sabihin sa'yo or may pag-travel. Mabilis na to, may success din nung nakikita sa relationship niyo. Ayan, ang dami lang kasing decisions na kailangan gawin, pag-isipan, ideas, ang daming responsibilidad. May mga binabalansa dito yung person mo. Tingnan pa natin. Anong nafe-feel mo sa person mo?
Okay, ikaw, itong nafe-feel mo, alam mo iniisip-isip mo siya, gano'n. Mahal mo naman 'to, eh, kaysa may iniisip ka pang iba, merong behind the scene na may iba ka bang nakakausap, gano'n, pero siyempre di mo sasabihin. Di sinasabi, ayan, oh, kakasabi ko lang. May tinatago ka dito sa person mo, hindi ka nagpapakatotoo, and may pagsisinungaling. Ayan, oh. Sa nakikita mo kasi siya as someone na obsessed, parang possessive, and hinahabol-habol ka kasi nitong taong 'to. Ayan, so, ikaw gusto mo talagang lumayo. Sabi ko sa'yo, hahabulin ka nito kahit lumayo ka. Ayan, oh. And alam mo, nagdadasal ka na ano ba talagang dapat mong gawin, humingi ka ng tulong, ng gabay kay Lord or sa universe. And sa nakita ko, gusto mo na mapag-isa, ayaw mo munang makipag-usap. And gusto mong siguraduhin yung nararamdaman mo sa person mo. Ayan, no. Medyo nagsisave ka ngayon ng pera mo, hindi mo masyado iniisip, and may mga tinatago ka nga na ikaw lang nakakaalam. And sa nakita ko, may pagsiselos din. Ayan, no. Naguguluhan ka sa nararamdaman mo, or magpag-aaway kayo tungkol sa tinatago. Ayan, pero sa nakita ko naman, kapag nagbibigayan naman kayo ng time, effort, emotions, pero siguro ikaw lang may ibang nagugustuhan. Ayan, oh. So, nababagalan ka sa actions nitong person mo, and nakita ko na maganda ang kaperahan nitong person mo in the future, ganun. Mabagal lang talaga ang pasok. O, see? Meron ako nakikitang communication at travel na paparating sa'yo. Baka may at parang wini-wish ka or nire-request na matutupad na sa ngayon. Ganun yung nakikita ko. Ayan, may celebration ako nakikita. May celebration, may new beginning, and ikaw, you're following your intuition, eh. Masaya ka naman, pero may kailangan kang balansehin or gawin. Tingnan pa natin. Ay, tingnan natin kung anong blockages ng connection. Ay, ito muna. Anong possible na outcome or action ng person mo? Possible outcome ng connection mo. Possible outcome ng collective. Two of Pentacles. So, may titimbangin ka dito, eh. And may kailangan kang balansehin, ganyan. Sa connection. Siguro, nakikita ko, may ibang involved, may ibang taong nasa connection nyo. And meron kasing panghihinayang dito, and ayan, no, may pagpipilian ka or siya dito. Dalawa, eh. And naguguluhan ka, pero mabilisan lang to. And may tinatago ka sa sarili mo na hindi mo sinasabi. Isa lang po. Okay, so ayan, no. Parang magiging cold ka or isa sa inyo. Magtataka yung, ano ba yan? Magtataka yung person mo. Parang magiging cold, ganun. Tingnan pa natin. Two of Cups. Pero sa nakikita ko, may partnership dito. So, siguro baka maayos nyo naman to, or ipagpapatuloy mo kahit na may tinatago ka. Ganyan. May nakikita talaga akong LGBT dito. Ayan, o, Page of Swords. So, ayan, nag-e-enjoy ka lang. Puro pag-iisip. May message ako nakikitang napaparating. Parang to, pag magbubulag-bulagan isa sa inyo. Ganun. Ayan, the Hierophant. So, may nakita ko dito na gusto ng magpakasal, pero ayaw pa kasi ayaw magsisi, ganun. Parang ito yung person mo, baka magpakasal na. Ayan, no? May collaboration. And sa nakita ko talaga, hindi lang kayong dalawa dito sa connection, may ibang nasa picture. It's either ikaw o siya. Ayan, no? Ten of Cups. Pero nakita ko na magkakaroon na kayo ng masayang pagsasama. And magiging masaya kaya yun. Magiging matalino ka lang, o yung person mo merong harmonious na baka magkaroon kayo ng future family, ganun.
Ayan, kasama yung mga iba yung siguro parents, ganun. Ayan o. May swerteng paparating sa'yo, sa person mo, sa connection nyo. Ayun yung nakikita ko. Okay? So, tingnan natin. Anong blockages dito sa connection na to? Anong blockages dito sa connection na to? Anong blockages sa connection na to? Spiritual glow-ups don't come with filters. Healing isn't ecstatic, it's awkward. So, sinasabi dito, kailangan mong magpakatotoo. And kung nag-i-struggle ka sa connection nyo, sabihin mo or sabihin niya. Kasi kailangan nyo makita yung reality check kung yan ba talagang gusto mong relasyon o hindi. And alam mo yun, kung nakikita mong nag-glow up ka ba dyan, nag-grow ka, nagmamature ka, or for the better, sabihin mo. Kung hindi, hindi. Kung hindi ka pa healed from the past, sabihin mo rin. Okay? Tingnan pa natin. Ang papakita sa love life ng collective. Anong pwedeng paparating sa love life ng collective? Spiritual woxy. Kailangan magkaroon ka ng self-awareness and i-cut mo na yung mga illusions mo and yung mga iniisip mo na hindi naman makatotohanan and i-detach mo na yung ego mo. Ayan o. Meron dito na siguro chinchismis ka or yung love life mo. So, tingnan mo na lang. Okay, tingnan natin. Ano ang message sa'yo ng person mo? Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo, ng taong iniisip mo, okay? Ano ang message ng taong iniisip mo, anong person mo? No matter how hard I try, my thoughts always way back to you. So, ayan, kahit na gusto kang kalimutan ito, ikaw pa rin ang iniisip-isip niya. Parang kinakat niya, pero hindi niya kaya. I really fumbled you and now I'm paying the price. So, ayan. May mga ginawa siya ngayon, nagsisisi na siya at binabayaran niya na yung mga nagawa niya. Watching you move on is killing me, but I want what is the best for you. So, ayan. Meron dito from the past na nakikita ka niya na nagmo-move on ka na, pero hindi niya kaya. And gusto niya, syempre, ang the best sa'yo. Okay, so tingnan natin ano pa ang advice sa love life ng universe. Advice ng universe sa inyong love life. Forgive and release. So, ayan, you are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, ayan, sinasabi dito, magpatawad at i-release na yung from the past para magtuloy-tuloy ang pasok ng blessing nyo. And, mas okay yun eh. Marunong tayo magpatawad. Ayan, no, different paths. You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. So, kung sino man iniisip mo, or sabi ko nga, baka may mga kadil kayo, baka hindi kayo meant. So, ayan. Okay? So, tingnan natin sa ano naman, general reading or career. So, meron dito may mga pag-alangan na sa career nila, medyo challenging. And, ayan o, ayaw na makipag-usap. May mga na-involve dito sa chismis, or kayo ng chismis. And, pagod na sa trabaho. Ganyan, or in general, hindi na makatulog na maayos, nag-overthink, ang daming ganon. And, meron dito isang tao na nag-overthink sa'yo, nasasaktan siya. And, iniisip-isip ka na to. Pero kasi sinasabi niya complicated na. Wala kayo masyadong pag-uusap. Ayan o.
pero yung nararamdaman niya sa'yo, but love life lumalabas, parang nag-grow pa rin. So nakita ko kung sa workman to, may kontrata kayong pipirmahan, may bagong kontrata, may opportunity yung paparating, and maglalago pa yung business nyo or yung career ninyo, may mga opportunities. And 222, may nakikita kong 222, search nyo na lang kung ano nasa isip nyo, yun yung message sa inyo. And meron talaga dito isang tao na tawag dito, nagkakagusto sa inyo, nasasaktan siya. And meron dito na nagkakasakit, kakaisip, ay no, may third party involved. So ayan, so mag-ingat lang. Ayan, so yun lang nakikita ko. Ayan, may daming taong involved. So tingnan pa natin. Papakita sa general. Advice ng universe. Advice ng universe. Permission granted. So ayan, kung ano man yung dinadasal mo matutupad na, may bagong opportunities na paparating sa'yo. And maraming blessings pa. Parang ito din yung advice kahapon. Tingnan natin. Advice ng universe. Renewal 890. You are experiencing renewal and fresh beginnings. Release the past and embrace the opportunities of growth and transformation ahead. So ayan, may new beginning na paparating. Kalimutan mo na daw yung past. Iwan mo na. And tanggapin mo yung mga opportunities na paparating sa'yo. Okay? Tingnan pa natin. Advice na universe. Advice na universe. Clear mind, sweep away any doubts that you have and know that you are right. So ayan, sinasabi lang dito na liwanagan mo yung pag-iisip mo, huwag ka mag-overthink, and kung sa tingin mo tama ka, kung hindi. So yun lang guys, maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe. Thank you.